Kumusta mga boxing fans? Sa videong ito ay pag-uusapan natin ang 10 pinakamayamang boksingero sa kasalukuyang taon. Number 10. Jake Paul. Si Jake Paul ay maaaring isang polarizing na figura, ngunit mahirap pagtalunan ang kanyang tagumpay sa boxing dahil sa kanyang kasikatan at kakayahang kumita ng milyon-milyon na nagdulot sa kanya ng net worth na $100 milyong. Matapos talunin ang alamat ng boxing na si Mike Tyson, ang mga nakaraang tagumpay ni Paul laban kay Nate Diaz, Tyron Woodley, Anderson Silva, pati na rin ang kanyang pagkatalo kay Tommy Fury, ay naging malaking tagumpay sa pera para sa dating YouTuber at kasama ang kanyang mga negosyo, kabilang ang isang kumpanya ng pagtaya at brand ng pangangalaga. Makatarungan na sabihin na pinaghirapan niya ang kanyang milyon-milyon. Number 9. Sugar Ray Leonard. Ang unang retiradong boksingero sa listahan ay walang iba kundi ang alamat na si Sugar Ray Leonard, isang Hall of Famer sa boxing at dating 6 na beses na kampiyon sa mundo. May record sa karera na 36 na panalo, 3 talo, kabilang ang 25 knockouts. Mayroon ding gintong medalya sa Olympic. Madalas na binabanggit bilang isa sa mga pinakamahusay na boksingero sa lahat ng panahon, ang 20 taong karera ni Leonard ay nakita siyang manalo ng mga titulo sa mundo sa 5 magkakaibang division, pati na rin ang pagiging isa sa mga miyembro ng Four Kings, isang grupo ng mga boxing hero na tumulong sa pagbuhay ng boxing sa pamamagitan ng paglalaban sa isa't isa sa ilan sa mga pinakamalaking laban sa boxing sa panahon. Pagkatapos ni Ali, ang kanyang tagumpay sa ring ay naging tagumpay sa pera na may kasalukuyang net worth na $120 milyong. Number 8. Lennox Lewis. Si Lennox Lewis ng Britain ay isa sa pinakamahusay na mga heavyweight boxer na nailabas ng England na pinatutunayan ng kanyang net worth na $120 milyong. Nakipaglaban sa buong dekada 90 at hanggang sa milenyo, si Lewis ay naghawak ng 3 kampyonato sa mundo sa heavyweight sa buong karera niya. Bagaman ipinanganak sa London, may kakayahan si Lewis na kumatawan sa Canada sa maraming mga palaro sa buong karera niya. Bukod sa ginto sa Commonwealth Games, ang paglipat ni Lewis mula sa tagumpay bilang amateur patungo sa tagumpay bilang profesional ay walang kamalian. At ito ang bahagi ng dahilan kung bakit siya ay lubos na pinahahalagahan sa kasaysayan ng boxing. Number 7. Tyson Fury. Maaaring natalo ang Gypsy King sa kanyang 2 pinakabagong laban, kapwa kay Alexander Usyk, ngunit kumita siya ng malaki dito. Para sa kanyang pinakabagong laban sa Ukrainian, pinaniniwalaan na kumita siya ng halos $81 milyong. Sa mga laban at tagumpay laban sa mga katunggali tulad nina Deontay Wilder, Francis Ngannou, Derek Chisora at Dillian Whyte, pati na rin ang 4 na taong paghahari bilang kampyon sa heavyweight, ligtas na sabihin na nakamit ni Fury ang karapatang mamuhay sa luho pagkatapos ng kanyang kamakailang kinumpirmang pagreretiro. Kung magbabalik siya upang harapin ang matagal ng karibal na si Anthony Joshua, maaari pa niyang palakasin ang kanyang kahangahangang yaman. Number 6. Alexander Usyk. Sobrang laki ng pinagbago ng bansang Saudi sa larangan ng boxing. Ebidensya dito ay ang pinaniniwalaang kumita si Usyk ng halos $100 milyong para sa kanyang ikalawang tagumpay laban kay Tyson Fury. Idag ito sa malaking halaga na kanyang kinita sa kanilang unang laban, pati na rin sa paglaban kay Anthony Joshua ng 2 beses, at madaling makita kung bakit ang Ukrainian boxer ay isa sa pinakamayamang boksingero sa buong mundo. Ang nagpapakaganda sa kanyang $165 milyong na net worth ay ang katotohanan na siya ay nakipaglaban lamang ng 7 beses bilang heavyweight sa kanyang profesional na karera. Ngayon ay 38 taong gulang na, maaaring mayroon na lamang siyang ilang laban na natitira, ngunit sigurado nakikita siya ng malaking pera sa bawat oras na siya ay papasok sa ring sa mga susunod na laban. Number 5. Oscar De La Hoya. Ang ika-5 pinakamayamang boksingero ay ang Golden Boy na may kamanghamanghang net worth na $200 milyong. Sa record sa karera na 39 na panalo 6 na talo, si De La Hoya ay nagtamasa ng matagumpay na 16 na taong karera, kasama ang mga laban kina Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. na nagpatingkad sa kanyang resume na nakakita sa Amerikanong ito na hindi kailanman umiwas sa mga mahirap na laban.
Sa pagkakaroon ng 11 iba't ibang paghahari sa kampyonato sa mundo, sa 6 na magkakaibang dibisyon, si De La Hoya ay nagtamasa rin ng tagumpay sa mundo labas ng ring kung saan ang kanyang trabaho sa negosyo ay nakapagbigay sa kanya ng parangal bilang Promoter of the Year noong 2014 ng Sports Illustrated. Number 4, Manny Pacquiao. Hindi na kailangang ipakilala pa si Pacman na may alamat na karera na nauuna na sa kanya. Sa pagkakaroon ng mga laban sa 4 na magkakaibang dekada, ang record sa karera ni Pacquiao na 62 panalo 8 pagkatalo ay kasing kahanga-hanga. At ito ay isang record na tumulong sa ipinanganak sa Pilipinas na boksingero na maging unang 8 dibisyong kampeon sa mundo, isang bagay na hindi pa nagagawa mula noon. Ngayon ay nagtatrabaho sa politika sa kanyang sariling bayan ng Pilipinas. Ginagawa ito ni Pacquiao na may mahusay na kinita na net worth na $220 milyong, isang figura na nag-ambag sa kanyang pagiging pangalawang pinakamataas na kumikitang atleta ng Forbes noong 2012 at 2015. Number 3, Saul Canelo Alvarez. Nasa podium ng pinakamataas na kumikita sa boxing si Canelo Alvarez ng Mexico, isang lalaking may iniulat na net worth na $250 milyong, at kapag tiningnan ang kanyang karera, malinaw kung bakit. Malapit na sa ika-20 taon bilang profesional na boksingero, ang Mexicanong ito ay nagtamasa ng 66 na laban sa buong karera niya na nagwagi sa 62 pagkakataon. Kasalukuyang WBC at WBO World Super Middleweight Champion, siya ay naghawak ng maraming kampyonato sa mundo sa 4 na magkakaibang klase ng timbang at naging unang boksingero na naging undisputed champion sa Super Middleweight noong 2021. Bata pa, sa edad na 34 lamang, may sapat pang panahon para dagdagan ni Canelo ang kanyang net worth. Nakaplanong laban-laban sa standout na si Terence Crawford sa pagitan ng timbang ay naka-schedule sa huling bahagi ng taon. Sa ibang balita, si Jake Paul ay nagnanasa ng laban-laban sa hari ng Super Middleweight. Maaaring kumita ng malaking halaga si Alvarez sa 2 laban na ito. Number 2, George Foreman. Nang pumanaw si Big George Foreman, tinatayang may net worth siya na $300 milyong. Habang kumita siya ng bahagi ng malaking halagang ito sa ring ng boxing, kung saan nagtamasa siya ng 76 na tagumpay at naging Olympic gold medalist, kumita rin siya ng marami bilang mukha ng isang hanay ng mga best-selling grill. Sa pagkakaroon ng isa sa kanyang 2 kampyonato sa mundo, sa edad na 45, si Foreman ay naging pinakamatandang kampeon sa heavyweight sa kasaysayan. At dahil dito, ang pangalawang pinakamatandang kampeon sa anumang klase ng timbang sa kasaysayan. Ang kanyang reputasyon bilang nakakatakot na heavyweight at matalinong negosyante ay mabubuhay para sa mga susunod na henerasyon. Number 1, Floyd Mayweather, Money Mayweather sa pangalan, Money Mayweather sa ugali. Inaangkin ang titulo bilang pinakamayamang boksingero kahit na hindi na nakipaglabanan bilang profesional mula noong 2017. Iniulat na may napakalaking net worth si Mayweather na $400 milyong. Isa sa ilang mga boksingerong nagretiro na may perpektong record, ang 50-0 na record ng Pretty Boy ay nakakita sa kanya na tinalo ang mga katunggali tulad ni Pacquiao, Canelo, Conor McGregor, Ricky Hatton at Victor Ortiz. Sa pagkakaroon ng 15 major world championships sa kanyang panahon, nagawa niya ito sa 5 klase ng timbang. Siya ay tinawag na Fighter of the Decade para sa dekada 2010 ng BWAA at tinawag din na pinakamahusay na boksingerong pound for pound sa lahat ng panahon ng ESPN. Isang lalaking walang pag-aalinlangan na isa sa pinakamahusay na nagpatingkad sa boxing, ang kanyang maikling panahon sa WWE, pati na rin ang kanyang ibang mga negosyo, ay nakikita siya bilang pinakamayamang tao sa boxing, isang titulong angkop para sa isang taong tumatawag sa sarili bilang money. Dito sa Pinas, bukod kay Manny Pacquiao ay may sikat pang boksingero. Ito ay ang 3E Division World Champion na si Jonriel Cuadro Alas Casimero. Kung nahawakan lang ito ng malalaking promotion tulad ng Top Rank, PBC or Golden Boy promotion, ay siguradong kikita din ito ng milyon-milyong dolyar. Kaso umalis ito sa dati niyang promotion na MP at nagpalit-lipat ng promotion
at sa kasalukuyan ay pumirma na naman ito sa Kameda promotion ng Japan. Sana ay magtuloy-tuloy na si Cuadro alas sa bagong promotion at mabigyan ng malalaking laban. Tulad na lang sa inaasam-asam niyang laban kay The Monster ng Japan na si Naoya Inoue. Kung maikasa ito ay paniguradong limpak-limpak na salapi ang makukuha ni Casimero. Ano sa palagay mo? Kaya pa kaya ni Cuadro Alas na mapabilang sa top 10 na pinakamayamang boksingero sa buong mundo? Comment your opinion at babsahin natin yan.